As to tariffs, tariff people, increasing people depositing business na babawasan daw ngayon kasi ang mga mayayamang business depositing lang na kumikita ng pera sa bank, whatever the longer bank your deposit money savings safety in the future. So, dapat lang talaga sa Philippines, ako nagtatrabaho sa Philippines, dapat nga kumikita ako sa bangko yung pera ko labas pasok, hindi ba ako nag-iipon ng pera di ba? Kumikita sa akin ng bangko. Pag ako nag-withdraw, hindi ba ako nagdi-deposit kasi ang pera ko galing abroad kasi doon pinapadala sa dollar ng US to Philippine changing money. Kasi ang boss ko nasa Amerika lagi. Ako lang naiiwan sa Pilipinas. Walang Philippines bank. So, an increase the Philippine history in BPI is 3 years na ako nagbabank. Ang pera ko ay 5, 6, 7, 8, 9 to 10 to limit for depositing. And abroad in fact to Philippines because my boss is abroad to USA or Canada. So, may bank ang Philippines BPI. So, doon ang gagaling aking sweldo. At yun daw ang mayayaman na hindi daw, yun kasi mayayaman na kumikita ng bank deposit because of bill money, millions for increase it for bank operating system to bank government connection na hinihiram ng gobyerno o business ang pera ng tao na for depositing whatever Saving sa bangko, may 20% tax na. Totoo ba yan o hindi? Alamin sa Fact or Fake. Savings. Yan ang isa sa mga kinakarir ngayon ng mga Pilipino para financially secured sa hinaharap. Mapa savings man sa physical o digital banks, habol ng ating mga kababayan ang interes na kikitahin nila sa inipong pera. Pero usap-usapan ngayon online na nagpataw na ng 20% tax ang mga bangko sa mga deposit o savings ng kanilang mga kliyente. Masakit man pakinggan pero ang tanong, totoo ba ito? Alamin natin dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, kundi ang interes na kinikita sa ating savings. Hindi po kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon kang 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang